Happy Easter po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Narinig niyo na po ba yung homily ni Father Harry Roque? Opo, hindi na po yata siya attorney ngayon. May sideline yata itong si Harry Roque bilang pare dahil siya po ay naglabas ng sarili niyang homily at ito po ay tungkol sa kataksilan daw ni Judas sa ating Panginoong Hesukristo. In short, tinraidor po ni Judas ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, meron po siyang tinutukoy na traidor at taksil dito sa ating bayan ngayon. Pakinggan po natin siya at kayo na po ang bahalang humusga at isipin nyo kung sino ang kanyang tinutukoy na Judas. Pero ngayon po ay Tuesday, Holy Tuesday. Itong araw pong ito, ginugunita natin kung kailan yung mga religious leaders na mga Hudyo ay nakipagsabuatan ng Herod para nga litisin. No? Sa Maundy Thursday, at po yung napaka-importante because diyan po yung last 7 words. At diyan po na nalaman ng ating Panginoon yung pagtataksil ng isa sa kanyang 12 disciples na si Judas. No? At binenta nga ni Judas ang pagkatao ng ating Panginoon. No? At dahil po diyan, sumunod na ang Good Friday kung saan napako ang ating Panginoon, ang Black Saturday kung saan nailibing ang ating Panginoon, at siyempre po ang pinaka-importanting araw sa Semana Santa, ang Easter Sunday, ang pinaka-importanting okasyon sa ating pananampalataya mga Kristiyano, yung muling pagkabuhay ng Panginoon, dahil ang talagang paniniwala po natin ay nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa ating Panginoon kung tayo po tatanggap ni Kristo bilang. Pero hayaan nyo namang ihambing ko ang pagtataksil ni Judas sa ating Panginoon sa pagtataksil na isang Judas sa ating lipunang Pilipinas ngayon. Napakalungkot po na parang yung naging buhay na ating Panginoon ay dinadaanan ng bansang Pilipinas. Saan po talagang nagtaksil na isang disipulo? Well, sa ating lagay po bilang bansa, ang nagtaksil ay isang binigyan ng mandato ng taong bayan na napakalaking mandato, bagamat sinasabi ng ilan dyan, meron daw magic na nangyari. Pero ako naman po, dahil nangampanya rin ako, naniniwala ako na nabigyan itong taong ito ng tiwala ng taong bayan, gaya ng tiwala na binigay na ating Panginoon kay Judas. Pero maaga pa sa ating kasaysayan, sa ilalim nitong Judas nito, naibenta rin niya ang ating bansang Pilipinas kapalit ng pilak ng ginto, kapalit ng mga tagong yaman na matagal ng nais na mabawi pero hindi nagagawa. At dahil nga kapalit ng mga pilak ng ginto, naibenta at tinaksil ang ating sambayan ng Pilipino. At ngayon, nahaharap tayo sa banta ng pagkapako sa krus dahil tayo po ngayon ay nasa alanganin na dahil anytime po ay pwede nang makaladkad tayo sa giyera na wala namang mong kinalaman. Hindi ba ho parang nagkaroon ng paghambing sa nangyari sa ating Panginoon ang nangyari sa sambayan ng Pilipino ngayon? Kapalit ng pilak ng ginto, ngayon ang Pilipinas nandyan na po sa gilid ng digmaan na wala namang tayong interes para mamatay ang mga bansang Pilipino. Pero magandang balita po, no? Bagamat napako po ang ating Panginoon sa krus, at bagamat ang Pilipinas po ay po pwedeng makaladkad sa gera kung saan napakaraming mga kababayan natin ang mapapako din sa krus dahil sila ay mamamatay. Darating pong araw na magkakaroon din tayo ng Pasko ng pagkabuhay. At yan po siguro ay kapag maghusga na ang taong bayan na tama na ang pagtataksil ng Judas at tayo po ay babangon na sa ating kinalalagyan at magbabago na ng sistema. So, alam ko po na matindi pong pagdadaanan natin. Tayo po'y linagay sa alanganin ng Judas sa ating lipunan. Linagay po tayo sa peligro. Linagay po tayo ngayon sa posibilidad na anytime tatargetin tayo ng mga bansa na wala naman tayong galit, wala tayong laban dahil lamang hinayaan natin ang mga dayuhan na gamitin ang ating teritoryo. At dahil po dyan, maski wala naman tayong kasaysayan ng hidwaan doon sa mga ibang dayuhang bayan, po pwede po tayong makaladkad at po pwede tayong matarget ng kanilang mga bomba.
Dahil sa larangan nga po ng international law, kapag pinayagan mo ang iyong teritoryo na magamit sa isang pamamaraan na magkakaroon ng danyo sa ibang bansa, ikaw ay mayroong responsibilidad. At yan nga po ang malungkot na katotohanan na dahil ayaw ng mga nagbayad ng pilak ng ginto kay Judas, ang gera ay maganap sa sarili nilang teritoryo, ang ginawa po kapalit ng pilak ng ginto, hinayaan po ng teritoryo ng Pilipinas ang lugar kung saan magkakaroon po ng digmaan. Pero wag po tayo mag-alala. Mapapako po tayo sa krus, magkakaroon po tayo na isang araw na tayo po ay dadapa at maraming mamamatay. Tayo po ay babagong muli at tayo po ay magigising sa katotohanan na sa muling pagbangon natin, ang tanging magtataguyod ng interes ng mga Pilipino ay ang mga Pilipino lamang. Ayan. Sa tingin ninyo, sino kaya yung pinatutungkulan ni Father Harry Roque, ni Attorney Harry Roque, na nagtaksil sa bayan? Sino ba ang merong malaking mandato kundi si President Bongbong Marcos? At parang ipinagkanulo daw nito ang bansang Pilipinas sa pilak. O ginto ba yun? Pilak no? Silver. 30 pieces of silver yung pinagpalit ni Judas para mahuli ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang gustong sabihin ni Harry Roque, na si President Bongbong Marcos ay nagtaksil sa bayan, tinraidor niya ang mga Pilipino dahil hindi siya pumayag sa kagustuhan ng China. Ngayon, ang tanong po natin, sino sa tingin ninyo ang totoong nagtaksil sa bayan? Ito bang si President Bongbong Marcos na naninindigan na atin ang Ayungin Shoal at ang pinaglalaban lang naman natin ay yung para sa atin? O yung ibang presidente dyan na nagkaroon pala ng secret deal nang hindi natin namamalayan? Sabi nga nila umpisa pa lang daw ng panunungkulan ng presidente ito ay nakipag-agreement na siya sa China na hindi magdadala ng mga repair materials dyan sa BRP Sierra Madre. Ibig sabihin, pababayaan na lang mabulok ito dahil yun ang gustong gawin at mangyari ng China. Pag nabulok nga naman ito, lulubog na lang siguro ito at mawawala na yung ating bantay dyan sa Ayungin Shoal. Isang agreement na hindi nalaban ng bansang Pilipinas. Hindi ba ito ang parang pagtataksil? Hindi ba dapat maimbestigahan itong si former President Rodrigo Duterte? Isama mo na si Alan Peter Cayetano at itong si Harry Roque. Dahil marami po siyang nalalaman tungkol dyan Inamin po niya na nagkaroon ng agreement between former President Duterte at ang China. Bakit hindi ipinaalam yan sa Pilipino? Tapos ngayon, hindi ba parang inilaglag na rin ng China si former President? Bakit? Dahil hindi na nila mapapakinabangan. At kahit na marami ng bansa ang pumapasok at galit sa pinaggagawa ng China, hindi po natitinag ang China. Bakit kaya? Dahil yan po ay isang komunistang bansa. Meron po silang sariling mga rules, meron silang sariling regulasyon, at hindi sila basta-basta papayag. Kahit na nanalo tayo doon sa International Court, gusto nilang sakupin ang buong karagatan kasama na yung pag-aari natin. So anong gustong gawin ni Harry Roque? Pumayag na lang tayo? Alam nyo sa ginagawang niyan ni Harry Roque, lalo niya lang pong idinidiin at nilulubog si former president. Ngayon, may narinig na ba tayong nagpaliwanag si former president tungkol dito sa secret deal na to? Hindi ba dapat malaman natin kung ano talaga ang nasa likod ng sikretong agreement na ito? Ano pa ang mga kasama dyan? Meron bang halaga katumbas ng pagpayag ni former president na huwag magpadala ng repair materials para maayos ang BRP Sierra Madre? O hindi pa naman? Napaka-obvious. Hindi ka magdadala ng repair materials. Atin yung BRP Sierra Madre. Nakasadsad siya sa ating economic zone. So anong pakialam ng China dyan sa barkong yan? Pero itong mga pro-China na to, led by the spokesman ng China na si Harry Roque, tayo pa daw ang may kasalanan. Tayo pa daw ang nagpo-provoke, tayo pa daw ang aggressor. At si President Bongbong Marcos pa ang nagtraidor sa bayan. Naririnig kaya ni Harry Roque yung mga sinasabi niya?
Hindi ba naisip ni Harry Roque na lahat ng sinabi niya dyan sa video na yan ay bumabalik lang sa kanila? Na ang tinutumbok ng kanyang sinasabi ay si former President Rodrigo Duterte. Pinalalabas niya na si President Bongbong Marcos ang nagtaksil, ang nagtraidor, ang nagbenta ng Pilipinas. Pero alam na po ng taong bayan, kalat na po yung secret deal na yan. Hindi ba it is about time na malaman ng buong sambayan ng Pilipino ang totoong pangyayari diyan sa secret agreement na yan? Hindi ba dapat ipatawag si former president para magpaliwanag siya, para maintindihan naman natin kung ano ba talaga ang kanyang pakay at bakit kailangan ilihim sa sambayan ng Pilipino. Itong kay Harry Roque, hari ng sablay yan eh. Natatandaan ninyo yung sinabi niya na tumawag daw si former President Rodrigo Duterte sa kanya at anytime daw ay dadamputin na lang siya dahil nga mag-i-issue na ng warrant of arrest ang ICC. Pero a day or two after niya magsalita, kinontra naman siya ni Sal Panelo at sinabi ni Panelo na walang sinasabi si former president. Abay, baka pagtagal-tagal itong si Panelo sa si Roque magbangayan na yan. Hindi po malayong mangyari yan kung magkasalungat sila ng mga sinasabi. So sinabi ni Harry Roque, tinawagan siya ni former president at hindi makatulog dahil nga daw sa any moment na lang ay siya ay dadamputin. Nakinontra naman ni Panelo at wala daw katotohanan yon. Pero hindi naman po lagi nagsisinungaling si Harry Roque. Dahil sa pagkakataon na to, totoo po na nagkaroon ng agreement between China and the Philippines. Kaya lang, sablay pa rin si Roque. Dahil sa kadaldalan niya, ay inilulubog niya si former president. Tapos gusto pang lasunin ni Harry Roque ang isipan ng mga Pilipino at maniwala na magkakaroon ng giyera. Hindi po basta-basta magkakaroon ng giyera dahil marami pa pong means para mapag-usapan yan. At yan po ang ginagawa ng ating Presidente Bongbong Marcos. Sa tingin ninyo, hindi iniisip ni President Bongbong Marcos yan? Na ang gusto lang ni President Bongbong magkagera na hindi iisipin ang magiging casualties? Sa mga katulad ni Harry Roque, siyempre, i-hype nila yung issue na yan. Paglalaruin nila yan, palalakasin nila yung apoy para magalit ang taong bayan. Pero handa po ang majority ng Pilipino na kung kailangan tumayo at ipagtanggol ang bayang Pilipinas, gagawin po nila. Hindi po tulad ng mga pro-China na to. Nayuyuko na lang sa bawat hiling at kagustuhan ng China. Shame on you. So, sino sa tingin ninyo ang nagtaksil at naging traidor sa bayan? Magbasa-basa kayo. It is all over social media. At kilala na po natin kung sino ang mga taksil sa bayan. Itong mga pro-China na to na kahit na nakikita nila kung ano ang ginagawa ng China sa Pilipinas, todo tanggol pa rin sila sa China. So sa susunod, mag-ingat-ingat naman ang paglabas ng statement itong si Harry Roque dahil tumatalbog lang po sa inyo at bumabalik lang sa kanila ang mga pinagsasasabi nitong si Harry Roque. Taksil, traidor, kayo na po ang humusga. What are your thoughts about this? Comment lang po down below at magkita-kita po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina,